nagbabalik ulit kami. Medyo super dito. nagulat ako dun Medyo Wala pa super dito. Di ba dapat happy, no? Na alam ko tayo ay busog. No? Busog. Ang sarap po. Thank you sa Miho Poblacion. Sa masarap na dinner natin. At dito tayo sa isang episode na kung saan nawawid ba kayo ba maraming iba na yung mga kasama ko, diba? Wala ba akong regular co-host? Busy yung mga iba. Okay lang yun naman yun kasi welcome sa ating episode o season opener ng Nice Ed Podcast with me, General Lawrence, na produce sa episode 9 at si Mark. Yes, Mark Bella for Schwartz. Yes. My DJ name, Mark Bella. Debut niya sa Nice Ed Podcast. So may bago na naman tayong co-host na maaari yung abangan sa mga susunod na episodes. Yes. Now for the meantime, no, thank you sa pagpapaunlak at binigyan niyo ako ng binigyan niyo ako ng oras. Yes. Na para sa episode na ito. Kumusta? Okay. Medyo binigla po ako sa part na yun. Ito yung mga food coma yung tatawag. Nasarap na yan sa pagkain. Yeah. Ayaw na. Kaya mahirap din talaga pag dapat vlog mo na before kain Pag kumain ka mo na before vlog, pero mahirap din nakakaantok na yun Pero mahirap din Pag gutom ka na Oo, sa bagay. No? Lawrence, kumusta? Okay lang. Busy work and maraming problema sa Pilipinas. I mean, akala ko naman hawak mo yung problema ng Pilipinas. All the time, hawak na yung problema ng Pilipinas. Sa work, busy sa work, and syempre, grind pa rin ang grind. Boy, grind! Yes. Grind me! Ano bang grind? Next week, meron akong gig. Oh, diba? Nice. Yung mga ganyang progress natin. And tonight, no, well, Mio, thank you, Mio, sa place natin. Yes, sir. No, para sa ating season opener. Imagine mo, episode 10 na. Kahit isang taon na tong mag-iisang taon na tong podcast. Ay, hindi, isang taon na. Isang taon na yung podcast. Pero, Happy anniversary, bro. Happy anniversary. Alam, hindi ko rin alam no? Alam ko, kasi nagsimula to sa tama ba? Hindi ko alam. Basta mag-iisang taon na. Oo, mag-iisang taon na ang podcast. Mag-iisang taon na ang podcast natin. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nagko-comment at sa mga nanonood din, no? Yes. Dahil, at least nagiging relevant tayo sa DJ industry. Kahit pa no? Hindi naman gano'ng kalakihan. Pero nagkakaroon ng impact. Konting impact. Yeah, tama na, 1 year na, no? Mag-1 year na. Kaya ngayon lang tayo umabot sa season 10. Episode 10. No? So, inabot ng isang taon before pumasok sa season ending. Ayan. So, well, I mean, simula nung episode 18, episode 9, nasa crisis mode tayo. At ngayon pa din, nasa crisis mode pa rin tayo. Although yung mga gasolina ay medyo bumababa, pero not that significant. Unless sa gasoline, sa diesel, yun, nagsisimula nang bumaba. No? Pero ganun pa din, mataas pa din Mataas pa din. No? Sa inyo ba, magkano ba ang gasolina nyo? 80 pesos? 80 pesos, no? Yung mababa. Medyo mataas-taas pa yon. Meron isang gasolina sa Taguig. Umabot, nasa line of 7 na sila. 7-3, 7 Kaya pila siya. Doon sa malapit sa Vista Mall. Yeah. Pila yon. So, yung diesel, medyo malaki ang significant ng binaba niya. Pero dapat at least man lang umabot ng yung line of 6, yung 60, di ba doon naman talaga yung pinaka base price natin. I doubt, syempre. Well, depende sa conclusion doon sa nangyayari sa Middle East. Anyway, so, well, dahil bago sa atin si Bella, si DJ Bella, na kilalanin natin siya ng kaunti. Kasi ito ay in demand. He's in demand lalo na sa mga private events. Hindi siya nauubusan ng mga private events. Yes, sir. All kinds of events. Ano ba yan?
Birthday, wedding, Christmas party, convermans, basketball event. basketball events. Kunti na lang, burol eh. Kumala ka pa ng burol? Muntikan na yun. Muntikan na. Muntikan na. Kwento niya, ba, no? Muntikan na. Paano siya napunta sa... Muntikan na yun. Muntikan na. Marami, no? So, I mean, pag pinalo nyo yung Instagram accounts, ano, napakadami. Instagram account niya, madami, no? MBTC, yung basketball ba yun? NBTC, Sa MOA Arena. Yeah. Diba? Tapos, mga corporate events na kung saan-saan kumpanya siya nakukuha. Diba? At higit sa lahat, yung mga, dahil siya, isa rin siyang runner. Runner. At Hindi run. jogging po. Hindi po yung runner Hindi na yung tinutukoy niyo. Opo. Runner siya, no? Marami na siyang mga fun run events na pinuntaan locally and internationally. Recently was Japan, di ba? Japan, yes. Japan. So, I mean, ano yung parang meron bang secret recipe diyan? Bakit ka mabenta sa corporate? Kasi hindi siya masyadong, guys, hindi siya masyadong gigig sa mga bars. Yeah. Minsan lang. Pero parang he'll make sure every month marami siyang calendar dates na puro corporate events. So tell us, ano yung shining factor mo doon? Ba't ka madalas in demand sa mga ganitong events? Siguro before we go to the events itself. Mm-hmm. Oo nga, paano nagsimula? Kasi I started naman talaga dati, 2019 na sa DJ. Ano pa yan eh, one of my mentors is actually yung friend ko nung high school. Mm-hmm. Plus si Gerson. But Shout they're not actually yung mentor mo na like katulad ni Timmy na you tutok eh. On the other hand kasi I learned everything sa YouTube lang eh. Yes. Kumbaga parang Gerson will just tell you na, okay, ganito lang gawin mo. But at the end of the day, you have to do the research all by yourself. So, the good thing naman yung before, because of YouTube, you will learn it naman. So from there, yun na yung natuto ko in-adult ko for YouTube, and then afterwards I do recordings. And then I will send it to them. And then they do review of telling that, okay, tama itong edits mo, tama itong yung dapat dito ka mag-mix, etc. Afterwards, yun na yung, Gerson is actually the one Gerson Cornelio is actually one of my mentors. Siya yung nag-push sa akin na when he knew right away na I'm ready, doon niya ako pinasok doon sa pinasok pa niya ako sa mga tawag na to, yung familiar ka di ba kay Scarecrow? I think yung mga Scarecrow, yes. Yeah. Last Mias 2026. Yeah. Tumugtog kami doon. Yeah. So shout out sa Scarecrow House of DJ. Yeah. Thank you. So parang I think lahat ng mga beginner DJs kasi maganda experience kasi yung Scarecrow. So doon niya ako pinasok doon eh. Even though walang tao yun I remember Christmas yun eh. Walang tao. Pero nasa stage ka. So kinakabahan 13 balls or... No. We have yung... CDJs. Di pa kasi DJ gamit ko nun. I still use my own controller. Okay. Kasi di pa ako sanay sa CDJ. And then, from there, yun na yung... Kasi si Gerson parang... It doesn't matter kung magkamali ko hindi. Pupush ka na agad yan yung pumunta sa bar. Tapos tumugtog ka lang doon. Kasi he wants you to experience everything. Yes. Pag nagkamali ka, doon ka matututo eh. Yes. So yun. So I think from there on, na-experience ko tumugtog doon sa, I think yung my dream was to play sa Otto. Yes, Otto. Sa mga poblasyon. And then, yun, nakatugtog na ako doon. And then, afterwards, yun na yung I was able to play doon sa other bars. Now, when it comes to events, so paano ba ako umabot sa events? Kasi nga, as a DJ before, and this is something that I've learned, not just kay Gerson. Kasi from Gerson, I was able to meet Timmy, Yes. Arden, Marcos, JC, yung mga previous host mo. I've learned, marami ako natutunan sa kanila. From yung proper way of mixing, yung mga songs na ipi-play mo, and then they actually gives you a lot of points. And then during that time, I always listen to, I always stay and check how they play. Yeah. Kasi doon ko na ako nagkakaroon ng idea. Plus,
during that time din as well, I always do research. Like every day, nakikinig ako ng music. Different music. Like today, kinig ako ng retro. Kinabukasan, I listen to pop. And then following day, I listen to new songs. Mga new hip-hop R&B. Tapos, afterwards kasi doon, once I've captured everything, yung based on everyday listening, tapos getting all the points coming from Jerson, Timmy, Arden, yun na yung parang doon ka magpe-perform at your highest level pagdating mo sa gig. And then, you started to introduce type of musics or songs that are totally different from like parang from the other DJs na tinutugtog na mga. Let's say, you play, let's say, mga common songs. I on the other hand, I'll play different. Kasi during that time, lagi ako na sa setup sa mga opening. Yes, so. And during that time, pag nag-play ka sa opening, you had, tama naman yung mga advice nila na you had that opportunity to play yung mga songs na nostalgic na hindi napapatugtog sa prime. And during that time, yun na yung crowd who started to recognize you and simply say, uy, kanta ng song na yun, nare-nostalgic ka. And then from there, yun na yung kinukuha ka na as client. But that would not end pa. Kasi once na natuwa sa yung client, okay, ganda na set mo, can I get your number? Or can I get your Instagram? We had a wedding, we had an event, etc. Hindi titigil yung 100% mo. Kasi pagdating mo doon sa actual event, you have to give yourself still 101%. Yes. Kasi from that event, may matutuwa sa yung crowd doon. And they will get you again for another event ulit. And then, I think one good example is that I had an event. Normally, yung event na yun, binigay sa akin ng one of my office mates. Kasal nung kaibigan. So, I gave out my 100% during that time. And then, out of nowhere, yung isang customer doon, yung isa sa mga, yung ninong-nina, is one of the parang mga managers ng BPI. So natuwa siya, kinuha niya ako. So nung kinuha niya ako, natuwa rin sila doon sa event na yun, kinuha ko ng HR. And then from the HR, kinuha na ako naman. And then every time, nandun na ako lagi sa... Talagang network siya, like, recommendation. Yes. Yes. Kasi yun nga, yung importante kasi dito is that it's just like more of like para kang nagbibigay ng customer service. So you have to give your 101%. Like you're giving very, very good service to your customers. That leads to the level na matutuwa yan. And they will refer you to your friends. Yes. And then unti na yun. And then normally once they na-appreciate ka na, locked in ka na na. Parang every year kukunin ka na lagi. Ito yung hindi nare-realize sa mga ibang DJs nowadays, no? Yung baga, kailangan every gig, whether public or private gig yan, kailangan makapag-leave ka ng long-lasting impression. Diba? For example, may isang family na nag-invite sa akin para mag-DJ. Diba? Kung pera-pera lang talaga, di mo gagalingan. Kasi at the end of the day, makukuha mo yung money eh. Pero kasi, most of us, no, ang ginagawa natin, long-lasting impression, kasi yung that cluster, no, malay mo, doon pala sa cluster na yon, meron ka pa makukuhang another client na makakarinig sa'yo. O malay mo, amigo-amiga nila. Diba? Uy, galing ng DJ na nakuha mo. Okay, pwede ko siya makuha sa event namin. Doon pa lang sa cluster na yun, marami ka na makukuha ang mga potential clients. Diba? Yung mga iba kasi parang, it's just another day, ganyan. Parang, okay lang kung make or break, hindi man pangit man yung, maganda man o pangit yung pinakita ko, okay lang sa at the end of the day, kikita ko. Pero wala kasing hindi siya ma-reciprocate. Yeah. Walang, imbis na kunin ka nila ulit. Diba? Sayang eh. No? Na parang magiging thank you next. Thank you next. Hindi yung parang, uy, balik ka o sa debut ng anak ko, kunin ka namin ulit. Di ba maganda yun? Di ba? Very maganda yun eh. Maganda siya dahil nakakakuha ka pa ng deeper connections.
Yun yung for me na kahit anong event yan, I'll take it seriously. Kasi you'll never know naman ano yung magiging kapalaran mo dun sa event na yan. Na malay mo, 'di ba? Kung hindi ka man nila kunin sa susunod, at least nagmarka sila sa'yo. Yeah. 'Di ba? Nagmarka sila sa'yo. Na, siyempre, good lasting impression. May, parang ano lang yan eh. Kumbaga, yung dapat hindi ka kampante for in everything. Kumbaga, even I've been playing for like since 2019. Well, technically, parang sabihin natin nung after nung nag-open up ang pandemic 2021 is actual time na nag-start na ako mag-gig. Parang from that day on, up until now, even if I go into events, even if I play sa bar, yung feeling ko pa rin is, pando pa rin yung feeling na dapat parang first time ko pa rin. At kinakabahan ka pa rin. Pero at the same time, nandun pa rin yung, alam mo yung prepared ka, ready ka sa lahat ng mga bagay. And then at the same time, you ensure pa rin na you give out your 100%. Kasi nga, hindi mo masasabi. And then, di ka dapat yung typical na itong araw lang na ito ko magaling, the rest hindi na. Di ba? And then, regardless yan, whether in a bar or in an event, you have to give out your 100%. Plus, siguro isa pang factor din as well kasi yung knowledge din sa music. Kasi nga, yun yung up until now, even if I'm still working, kasi I'm still working pa rin man, and being a DJ is actually parang second, parang hobby lang ko to do. Kasi more of talaga yung may work pa rin naman ako. But even though, sa work ko, or even hindi ako nag-work, araw-araw ko nakikinig ng music. Kasi kailangan, refresh yung mind ko when it comes to my music. Para at least paano, yun yung ilalagay ko sa mga setlist ko. And then yun din yung makakatulong kasi when it comes to play to these events. Kasi kailangan maging flexible ka. I think yun yung isang laking factor for me that is why tawag ko ako sa events. Is yung flexibility kasi na they can, if I ask you, hey, huli ka namin sa isang event, it's a retro party. Hindi kayo takot ka na, takot to hindi ko kaya yung ganun nangyayari, parang kahit di nila forte, tira pa din. Tira pa din. Yun na nga, kaya nga parang minsan hindi nila nagagawa yung trabaho na maganda. Diba? So, kasi yung kasi doon, sa events kasi, pag, let's say, if they give you a certain event na, let's say, retro, nakakatakot din sa yung retro kasi kailangan, for some, na medyo kailangan kasi talagang malalim yung mo doon. Hindi naman necessarily malalim. At least, kumbaga, ma-feel nila na parang you're giving a trip down to memory lane. Ganun dapat. Kasi pero you have to do a lot of research para na this. Kasi hindi naman retro malaki rin yung retro eh. Malaki yung at nadadagdagan yan. No? Depende sa era. Habang tumatagal yung taon na nag-elapse, maraming nadadamay yan eh. Kumbaga, dati ang retro lang daw, 70s, ganyan lang. O ngayon, naging 80s na. Malapit ako 2000s. 90s, 2000s na. Yung ever after pa, retro na eh. Diba? Ganun na eh. Parang, sabi nga nila, yung mga 2000 trucks daw, it sounds old. Yeah. Diba? Yung Chris Brown, it sounds old. Nelly, it sounds old. Shit. Diba? Parang, ha? Dalaga ba? Chris Brown. I mean, hindi mo naman masisisi mga Gen Zs. Yeah. Kasi yun naman talaga eh. Balang araw, yung mga Sabrina Carpenter, it sounds old. Mga siguro 10, 20 years from now. Kasi imagine mo, yung mga high school playlists like namin, no? Yung Nelly, Usher, Chris Brown. Nabutan ko pa rin yan. O, diba? Mga Mary J. Blige. Yung, na yun eh, almost 20 years or so na yun. Hindi, parang lang yan eh. Mararamdaman mo na kasi magiging retro na yung certain music. Pag nakikinig ka ng 89.9 on a Friday, na meron pa ba nun? Alam ko meron pa rin eh. Yung Friday yung 891 wala na, diba? Wala na. 89.9. Yes. 89.9. Okay. Yung Magic 89.9. Yes. Every Friday. Nagpapatugtog sila ng retro. Talaga? Dati, like, di ba before, when I was, natanda ko na. But before, ang retro kasi is 80s. Yes. While we gig 89.9.
And 90s during that time, parang modern pa yan. But we started yung mga around mga 2000, 2010s. Or 2000s pa, 2000 patawid na ng 2010. Yun na yung tumatawid na yung narinig mo ng 89.9 na tumutugtog na ng 90s na retro. Shit, sabi ko, fuck, tumatanda na. Tapos yung malala na, yung if right now, if you listen to 89.9 na Friday, they're playing retro, which is yung 2000s na. Yung mga Gwen Stefani, mga tao na to, Kay Shaggy. Black Eyed Peas, basta 2000s. Anything 2000s bago tumawid ng 2010s, consider na retro na siya. So parang, oh shit. Tanong kita, mas mahirap na bang mag-play ng retro ngayon? Sa tingin mo? I mean, in terms of capturing or captivating crowd, parang ang mahirap na bang ipakilala ulit or parang i-educate sila na, oh, ito yung retro. Parang, kasi pag nag-play ka ng retro, parang ano na siya eh. It is becoming hit and miss na eh. Hindi na siya yung parang dating, oh, nag-play ka ng mga Madonna, medyo alam pa nila yan, di ba? Mag-play ka ng Cyndi Lauper, alam nila yan. Parang kailangan mo na may, ano eh, may seal of approval ni TikTok. Oo. Diba? Kailangan sumikat muna siya para mag-gain ng recognition ulit. Oh, mabuhay ulit. Mabuhay ulit. I think, anyway, when it comes to retro kasi, well, depending on your audience, wala tayong problema kung ang audience mo talaga is yung mga talagang mga retro na tao. Let's say, aging around 40s to 50s to 60s. Ako, for me, my own perspective, when it comes to the retro, kaya yun. I think yung define natin na retro, let's say kung if you're to introduce retro to the younger ones, I think dito yung dinidefine nila na retro na yung narinig natin sa mga bata na ano to, yung bagong, ano to, yung gusto namin po yung bagong 80s. Ayaw na ikaw ito ano ba yun? Yung statement na yun, isasabi nila, gusto nila, pag may nag-request sa'yo na, uy, pwede ka pa magpatugtog ng bagong 80s. What the fuck? Ano yung bagong, what do you mean by bagong 80s? Eh, kasi- like bagong Michael Jackson na yung gusto nila. Baka naman bagong remix o bagong edit lang ni Guy, for example. But, to be fair, sa mga events ko before, ng mga bata, let's say mga debut, birthdays, ng mga bata yan, yes, they love retro. Lalo yung mga, I'm surprised that lalo yung mga retro such as yung Dancing Queen. yung mga moderns, of course, modern na Dancing Queen, Backstreet Boys, Yes. what else, Spice Girls, and then yung mga 70s, 80s na danceable na 80s, yung mga Just Like Lucky, mga ganun. Na-appreciate ang mga bata yun. Talaga ba? Yes, Parang, yes. parang sa akin di. Sa akin yung mga paano ko nun, as in, ang pinaka-weird is like when let's say, di ba sa events, pag mga patapos ka na, you started to play yung mga slow songs. Like, these kids, like 18 na, they love listening to yung Celine Dion na My Heart Will Go On. Tapos, what else? Ano to, yung I Can Show You the World, yung Aladdin. Aladdin. Di ba? Okay, nostalgia. So, ganung mga, grabe yung mga ano nun. So, for me, yung mga na-encounter ko mga ganung bata na they love this type of music. And of course, wala ka tayo yung mga 90s mo na mga sagay na Ano, Macarena. Macarena, di ba? Ay, suppose na parang sa sobrang bagal niya, kaya siyang gawa ng dance step. Na usually nga, yung mga ganun kasi, merong dance step na associated. Eh usually dati, yung 80s, 90s, Macarena, for example, Yes. tatayo ka pa ba? Merong siyang dance step. Macarena, yes. Still, up until even the kids, they love Yes. Macarena. Oo. YMCA. YMCA, di ba? Well, it's common. Pero, Bomon. like Yung Dancing Queen kasi, wala naman talaga siyang, choreography. Diba? Kanya-kanya yan. Yeah. Pero dahil nga sa seal of approval ng mga ng social media, naging relevant siya. Like- No? Nabuhay siya ulit eh. like even the lalo yung mga new wave music. Yes. Yung mga, sample, yung AHA, Nag-play nga ako ng gold, di nila alam eh. pero, Spandau Ballet, di nila alam. hindi pa, ano, pero Once sikat yun. Sikat ang Spandau Ballet. Ang alam lang nila yung, binabalik ko siya ngayon eh, yung, di ba nauso yun, kay Machine Culture,
yung mashup ng True tsaka ng Turn Down for What. Diba? Turn down for what? Dun, ten, ten. Diba? Parang ano siya, troll na siya, troll version siya. Pero yung mga, I think yun yung sinasabi natin ng mga yung sinasabi nilang bagong 80s siguro yun. I think yung the 80s that they're referring to is more of yung mga very common 80s music mo. Yung mga, yung kumbaga parang, let's say, iba yung right now, mga common mo na mga pang-prime time music mo, mga Baby, Justin Bieber, mga Super Bass. Imagine mo yung mga 80s mo na music, such as yung mga common na I Wanna Dance With Somebody. Ayun. Ano pa rin yun? Girls Just Wanna Have Fun. Like a Virgin. Yeah, Like a Virgin. Totoo. Even yung just got, yung tawag natin sa music na 80s yung Pirit. just get enough. I just can get... Depeche Mode. Yan. Talaga ba? Parang sa akin, parang... Still Parang- meron. Parang ganun. Baka malas lang ako sa crowd. For me kasi, di ko experience kasi sa bar na tumugtog ng ganyung klaseng It's, Oo kasi, nga pala. Pag private event, medyo yan eh. Oo. Sa bar kasi talagang... Iba no? Ibang demographics eh. But maganda naman kasi sa kasi is that yung ginagawa ni Timmy, for example, is they actually taking that risk eh. Okay, you play this, let's see if the crowd will react. If the crowd didn't react, okay lang. Then, kasi in time, at least, you're ready for me. Maybe in time, may content, nakanalig ko to kay TV before. Kasi ganun naman ako. Ito, usapan. Parang yung risk na while you're playing. Diba? Kasi, mga iba kasi takot talaga. Takot talagang lumabas sa box. Diba? Doon ako sa safe. Diba? Doon ako sa safe. Yung mga in-demand na songs, yun yung play ko. Yeah. The problem is kasi, nagiging saturated. Okay? Papaano kung na-play na yan ng naunang DJ? Hindi, wala na. Hindi mo naman napanood yung DJ na yun. So, di ka aware na na-play na pala niya. Diba? I mean, chances na hindi nila papansinin yun. Paano kung matsyempohan kang may nag-review? May ganun kasi, di ko alam na, meron sa TikTok may nag-review ng mga bars. Yeah. At yung mga DJs, kung sino man yung na-tsyempohan yung mga DJ, i-review niya rin yun. Whether kilala niya personally or wala lang, natripan niya lang nandoon lang. No? At minsan, medyo harsh din yung mga reviews niya. No? Hindi lang yung lugar. Yung lugar is okay, pero yung DJ is whack. Diba? Diba? Parang, I mean, yes, maaaring, siya lang naman may problema eh. Yung problem kasi, maaaring, talaga ba itong DJ na to? Diba? Parang nung gabi namin, okay naman siya. Pero bakit gano'n? Maybe yung kasi yung nagre-review. Maybe it's on. Well, I'm not sure. Perspective lang niya siguro. I'm not sure. Ang point ko lang is, ako kasi, hindi naman lahat pare-parehas ng DJing style. Ako kasi, mahilig talaga akong bumali. Diba? I mean, hindi yung parang matigas ang ulo mo na, pag R&B ka lang. Diba? Pag R&B, babali ako sa EDM. R&B pa din, pero magpapakilala ko ng mga songs na, medyo na forgotten na. Diba? Ipe-play ko yung mga matagal nang hindi na tingin kong matagal lang hindi na play na gusto pa lang mapakinggan ng crowd. Yun, diba? Minsan nandun yung mga tinatawag na hidden gems. Yun yung parang, okay diba? I think narinig ko na to, I've heard this before. I think same lang kasi din yan eh. Regardless if you're in a bar or in an event. Di ba lalo pag mga prime time ka pag prime time ka sa bar, it's just the same as when you're playing sa private event eh. Prime time din naman yan eh. Pero same thing din as well na even on a private event, you started to introduce kasi din yung mga, parang sumusunod ka lang din. Sundot lang sundot naman. ka lang Kung na isang something lang gano'n. Gumana. Gumana. Oo, maganda naman. Gano'n naman talaga. Kasi, wala naman sa set list nila yung, kasi normal sa event, ang advantage na kasi sometimes your client will give you set list, lalo pag wedding. Yeah. Ito yung gusto namin song, ito yung ayaw namin song. Okay. Then from that song itself, nagkakaroon ka ng idea. Yes. And then from the crowd itself, nagkakaroon ka ng idea. Yeah. Tapos parang minsan pag may
may tumutugtog na mga, di ba yung normally, mga before the dinner, may natutugtog sila mga certain songs, nagkakaroon ka ng idea. So from there, okay, sige, I think alam ko na yung demographics ng itong mga tao. Alam ko kung ano yung type of music they play. Kasi doon yung parang, kasi even in the private event, you also do crowd trip at the same time. So yun, you do introduce a lot of music, yung mga, you started to gamble eh. Let's say, one good example, you're playing high energy music, play ka ng mga tawag nito ng EDM, then you're playing mga super bass or whatever music. Then out of nowhere, nagpatugtog ka ng Hannah Montana. O di di lahat ng mga tao magugulat, matutuwa yan. Or mga typical na Impossible. Impossible. Classic yan. Kwento ko yung nangyari sa amin ni Timmy noon, yung ako yung opening niya. Tapos si Timmy yung closing sa isang bar na. Tapos, On a Thursday night. On a Thursday night. Tapos tawa to out of nowhere. Sabi daw, Timmy, it's 2000s eh. Impossible tayo. Nagtituwa yung mga tao. Tapos tawa ko, speaking, parang medyo off-topic lang ako. Tinatatawa lang kasi ako noong time na yun, yung magkasama tayo. When we wanted to share lang yung na every time nag-opening ako sa kanya. Kasi every time, it's on a Thursday. Laging magugulat na lang siya na meron kong siyang iiwanan na nagkakagulo na ng mga tao, nagwawala na. In short, pinapahirapan niya ako. Imbis na tahimik lang yung trabaho ko, pahihirapan niya ako. Iiwan niya ako ng, di ba komplikado, iiwanan niya ako ng sakit ng in a good way. Mag-iiwan siya ng mga kantang very nostalgic talaga. Ngayon, masi-challenge pa ako, paano ko susundan to? Tapos ang dami ng tao, no? Hindi mo na alam. Kung bahala ka na dyan, Timmy, kaya mo yan. Ang plano ko doon, since closing na, sige, bababa ko ng energy. Wala. Parang magsisimula pa lang yung gabi, alam mo yun. Tapos, sabi ko naman, di ba, sabi naman natin kanina, sabi ni Timmy, garantisado, wala akong binabangga pagdating sa closing. Di napatutog naman ako ng mga kakaiba eh. So, bahala ka na after. Basta kapag kami nagsasama ni Bella, ang daming kababalagang nangyayari. Kababalagang asin. Parang lahat na ata na witness na namin lahat. Ang hindi ko makakalimutan ay yung dati talaga. I mean, without giving its full context, no? Kumbaga, sa BGC, AFAM, then yung partner niya, Diyos ko naman, walang malang etiquette man. Palibasa kasi yung lugar kasi medyo speak easy, di ba? Medyo hidden. Madilim nga naman. Di ba? So, parang, ako yung tumutugtog doon. Ako tumutugtog. Tapos, pagkapasok niya, saktong-sakto, yung dalawang kissing sila. Oo. Tapos, ito, sinakaulo to eh. Ako na yung closing. Ito na Tapos, meron pa, di ba yung nag-on top sila? Di ba yun na? Ako yung next. Kasi palita kami dalawa. Kumandong yung babae. Wow. For 20 minutes. Hanggang sa matapos ako. Tapos, ito na, naglipat na. Aba, hindi ayaw papigil yung... Pero high energy music ko nun. High energy. As in retro high energy. Patugtog na ako ng mga aba nun. Tapos sabi ko dito, pre, parang ayaw tumigil tong dalawang to. Pre, papatugtog ako na... Careless Whisper. Tapos after, di ba high energy? Parang ko lang yung parang, alam mo yung parang may timing eh. Na after that high energy, echo out dun eh. Biglang play na agad doon, Careless Whisper. Kasi alam ng crowd yung ginagawa. Kasi medyo na sila PDA talaga. Laugh trip yun eh. Tawa kami ng tawa. Akala ko di niya gagawin. Ay, ginawa nga talaga niya. In-echo out talaga. Tugtog. Tatawa ko na. Nilayasan ko talaga eh. Bahala ka dyan. Pag nasuntok. Hindi, tumiming naman. After nung tinugtog ko nun, diretso sila sa CR. Oo. Cue na. Oo. Cue na yun. Tawa na tawa lahat ng mga crowd nun. Tawa yung mga staff. Tawa yung crowd.
Ako pa nakakahiya to. But it's a risk. But it's fun. Dami talagang kababalagang nangyayari. Which is very, parang, ano mo yun, parang minsan kailangan mo din siya i-treasure din. Yeah. Diba? Parang, gito para talaga. But it's fun. It's fun. Ano, It it's talaga, was fun. grabe It was yung fun. ano doon. It was Pero fun. yun nga yung natin na saan na ba tayo na wala tayong content? Dahil, kumbaga, sa mga ganyang event, kailangan mo lang talagang, hindi naman kapala ng mukha, kailangan mo tapangan talaga. Yeah. Kaya sabi ko nga sa mga DJs, sa mga students ko so, bibigyan ko kayo ng mga music freebies. Pero panimula lang yan. Correct. Maayos na yan, yung folders. Kaya, kayo na mag-continue. Kayo mag-continue yan. Kasi, hanggat maaari, huwag kayong aasa sa mga ibang DJs. Huwag niyong gawing habit na hingi ng hingi. Diba? Bad habit kasi yun eh. Hanggat maaari, mag-research, diba? While collecting, dahil ikaw ang gagawa ng iyong signature pagdating sa performance. At when it comes to the music kasi, I don't know if, parang, this is what I did. But I don't know if it will work to everyone. Kasi ang ginawa ko talaga during that time, kasi I have budget to buy music talaga. Which is, during that time, nagbigay, same thing, kung ano yung ginawa ni Timmy before, na same also kay Gerson, yung mentor ko, binigyan niya kami ng music. But I don't rely to that just sa binigay ni Gerson. Kahit ang dami yun. O siya, hihimayin mo pa yun. Pero ang ginawa ko nun, aside from that, kasi I have to be updated for the other music. So, gumastos ako nun. I have to spend money because I wanted to get new music then and then yung good quality of songs. Kasi nga, may mga times kasi kung nag-rip ka ng mga music sa YouTube, yung mga times, hindi maganda yung quality, yung parang mukhang tunog stereo. So, majority of that, yung nga, binibili ko. Pero pag may mga technically talaga, pag wala na talaga, let's say yung song na gusto mo, wala talaga dun sa mga record pool, well, yun, doon na yung maabot ako sa punto na sometimes it's not advisable, but yeah, minsan ginagawa natin din yun. But the pinaka-advisable of all talaga, as much as possible, mas mainam na bumili ka talaga ng music sa mga record pool. Yes. Kasi maganda yung edits, no? Maganda yung quality ng music, lalo pag ginamit mo siya. Kasi inisip nila, gastos na naman. Yun na nga ang point eh. Yun nga ang point eh. Kung hindi naman, kasi parang na rin naloloko yung sarili mo. Diba? Yung parang hingi ka ng hingi. Parang nagbuka pang may utang na loob siya. Diba? Na pag di ka pinagbigyan, parang madamot. Ganyan. Sa tingin mo ba, yung hiningi niyang bang music, hiningi niya rin ba yan sa iba? Correct. Diba? Paano kung, diba? Paano kung talagang ano yan? Pinaghirapan niya. As in, Ikaw hingi. Okay sana kung babayaran mo eh. Kaso hingi eh. Parang boss, baka naman. Idol, baka naman. kasi ano yan eh, kumbaga, pinaghirapan mo yan eh. Tama naman, pinaghirapan mo yan. Pinagkakastosan mo yan. Kasi, yun nga yung, di mo pwede, kung reality, dapat hindi mo siya dapat sinishare kung tutusin. Kasi nga, pinaghirapan mo ka kasi yan eh. Dapat, kung may ano yan, kung gusto nila yan, gumastos ka talaga kung tutusin. So, totoo nga lang parang, ako as a DJ, yung gumagastos ako, not just doon sa may ibang record, ang dami kong pinupuntahan pa. May mga ibang sites na, if you're familiar with Patreon, gano'n, may mga DJs Patreon, na nagpo-post din ng mga edits, gumagastos din ako doon. Kung aim mo lang naman is makakuha ng maraming gigs. Yes. Because of your style. Kasi ito nga problema eh. Diba? Ang dami-daming mga DJs. Nakakarinig pa tayo ng mga issues na ano ba tong mga to? Sa bar letter A, ito yung tugtugan. Sa bar letter B, ganun pa din. Pare-parehas lang. Parang hindi na sila, parang ano, pero ako sa nabasa eh. Parang kung ano yung pagkakasunod ni DJ number 1, pagkarinig sa DJ number 2, ganun din. Ganun din pagkakasunod. Parang isang source lang ang pinagkunan nila. Parang di man lang hinimay or
'Diba? Kaya ako kasi personally, hindi ko talaga yan hindi ko talaga siya ina-advise na bumili kayo talaga sa sa mga ganun, mga resellers. Yeah. Diba? Kasi may mga times kasi na hindi nila mahihimay yan. Sobrang dami. Pag hinimay mo naman, pag di mo gusto, buburahin mo. Correct. So parang sayang naman yung pera. Diba? Unlike dun sa kapag nag-subscribe ka sa mga music pool websites, diba? So, sa 1 month na yun or annually, diba? Yung gusto mo lang ang pwede mo makuha sa sa website na yon, 'di ba? So, wala ka ng time para magbura-bura-bura-bura. And remember, sa storage, kapag masyadong maraming activities yung storage mo, like copy, write, delete, na yung health ng yung storage nagde-decrease over time. Correct. Oo, kapag na-overwrite. So, pag bura ka ng bura dahil meron kang di gusto, 'di ba? Hindi na nga parang para ka lang nagsayang ng pera, and at the same time, yung health ng iyong memory, made-decrease pa kasi maraming activity. Oo. Nag-override ka. Meron kasing meron kasing disk health. Yeah. Diba? Whether hard drive or solid state drive. Ganyan. For me lang naman, walang masama. Pero kasi kung maximum efficiency lang naman, diba? Yung mapipili mo lang yung gusto mo, una sa lahat. Diba? Tapos walang compromises. Correct. Diba? Makakapili ka rin naman eh. Kasi ang number one sinasabi ng mga DJ sa akin is nakakatamad. Nakakatamad daw mag-collect. Sabi ko, that's the point. That's the point. Ganun talaga. Talaga para ka nag-iipon tayo ng bala para magamit mo. Hindi naman yung parang Hail Mary na may pupunta na lang, pauhulog na lang sa'yo na 'di ba, gather na lang. Hindi Kasi kung ang aim mo, for example, ay private events, 'di ba? At alam naman na sa private events, medyo Halo. Hindi halo. Bisa mga parang medyo secular pa nga yan ito retro lang po talaga, walang labis, walang kulang. Yung retro pa 70s, 80s lang po. Wala pong 90s kasi po mga Matatanda yan. mga thunders po ang ating mga guest. Paano yun? So paano agad yun? Diba? Wala, pagkabaga, tapos lalo kung di mo pa specialty, di mo na specialty, kulang ka pa. Kulang ka pa ng kanta. So hihingi na lang tayo. Diba? Okay the problem kasi doon is, hindi mo kabisado dahil hindi naman nanggaling sa'yo yung source. Di ba dapat alam mo din kung ano yung mga balang gagamitin mo? Yes, dapat alam mo yung bala kasi may mga songs na hindi pang bars or like yung may mga edits. Kasi parang tama, pero parang pinipilit mo lang kasing ipasok yung sarili mo dun sa kanta na hindi naman galing sa'yo. That's the problem. Unlike yung kapag kinuha mo, yung una mong pagkarinig sa kanya, ay gusto ko to, download ko to. Tama yun. Yun yung talaga. Diba? Hindi yung parang Nagulat. meron ka lang dahil meron ka lang. Basta magkaroon ka lang o ox na ako doon. Hindi. Hindi mo siya pinakinggan, magugulat ka na lang na pinili mo na yun. Diba? Kasi masyado kang there's a big difference kasi yung talagang when we say you do the research of music. Yung typical talaga na, yung binanggit ko kanina, di ba? Everyday ka nakikinig ng music. Like when you say everyday listening to music, everyday nakikinig ka either sa Spotify, SoundCloud, Mixcloud, nakikinig ka ng mga music, nakikinig ka ng mga mixtapes ng mga DJs, or yung mga mga edits sa SoundCloud, or just the normal music sa Spotify. And then from there, you started to listen, you started to do the research. Uy, okay, ganda to yung kantang to hanapin ko nga itong to. Let's say, I listen to a song sa Spotify. Uy, maganda to download ko kaya to, hanapin ko to sa mga record ko, kung meron siya. Wala, then I'll find other ways. Or, let's say, you started to listen to sa SoundCloud. Uy, ang ganitong edit na to mukhang okay din to Sige, magamit ko to. So that's one. So normally, parang everyday, meron kong bagong mga songs na dina-download based on what I'm listening every day. Tapos, let's say, yung mga
retro. Sa pag retro, yan, hindi mga typical talaga na nakikinig ako ng mga sa Spotify na mga retro or yung sa Mixcloud na let's say yung mga mixtape nila John Tupas or sila John Robinson. Then doon nagkakaroon ako ng idea. Okay, I heard, let's say, one good example. Meron ako magkakaroon ng event on a June or July. As in, client ko na to last year. And it's a retro. Diba? Parang umuulit-ulit. Umuulit. Hindi siya yung first time ulit, ganyan. Yeah. Hindi naman porket napakadaming popular sa Pilipinas diba? At importante kilala mo na kasi yung client, diba? Yun, one good example from last year. Right now, kinukuha ulit niya ako. For retro ulit yun. Retro music yun. Sure yun. So, for this time, alam ko yung mga crowd na yun. Alam ko yung mga tao na yun. Like, they're ranges around 50s going to the 60s na yung age. So, even though it's July pa, yung event even though may experience na naman ako sa retro, I still listen to retro music. I still try to capture some of the mga retro music pa rin na mga ano. I still try to do research of baka may mga ibang nostalgic pa na mga songs na pwede ko magamit. So, like, minsan, nakikinig ako ng mga anong tawag nito, yung mga remixes ni John Tupas. Doon ko nakukuha yung mga ideas dun Like, Sila John Tupas, yung mga yan, yung talaga mga veteran DJs natin yan. John Robinson. Yeah. Sino pa? Sino pa mga natin dyan? Sino ba to? Sabi mga kaibigan ni Sir John Tupas. Basta more John Tupas yung ano ko Kasi yung tangko na. kasi yung Coco Puyat, modern house lang talaga siya Pero yung John Tupas, talagang retro sa retro Tapos, may mga malalalim siya na mga retro or nostalgic Like, kasi I'm already 40s So, may mga, nung time when I was young, parang, talaga narinig ko to sa mga pinapatutong ng kapatid ko. Tapos biglang mag-flashback sa yun. And then, I get that idea. And then, started to So yun, parang you go deeper. Parang yun it's if you're gonna ask my advice, specifically for the older DJs, talagang everyday you have to listen to music. Everyday, dapat i-change yung genre mo. Hindi ka dapat pwede mag-stick to one genre. Because I remember before, munti ka na ako mag-stick to one genre. Like, gusto ko ma-stuck sa 2000s. That's it, in 90s and 2000s. And then, Jerson told me na talaga, no. Kailangan i-force mo yung sarili mo makinig sa mga other genre of music. Which is, I did. At first, nahihirapan ako. Let's say, yung mga hip-hop na mga modern hip-hop. Yes. Hindi ako sanay dyan mga Travis Scott, ba yan? Pero eventually, you have to accept it, no matter what. Hanggang sa, okay, you started to appreciate those type of music. And then, yung mga dati kong music na mga dati, sabi ko sa'yo, hindi ko favorite ang jazz. Baka siguro because of age, because tumatanda siguro, I started to appreciate jazz. Started to appreciate yung mga retros, even yung mga deeper retros, started to appreciate. So, until to the level na everything, all types of music, whether it's budots pa yan, whether it's whatever, barangay music yan, you have to appreciate all types of music. So, yun yung doon na dapat ina-appreciate mo yung music and then at the same time, everyday dapat nakikinig ka para at least maganda yung... Sa private event, do you do tone play, tricks like that para mapansin ng client ka? Iba kasi akong DJ. Hindi ako... I'm not a technical type of DJ. Okay. Hindi ako yung scratch. Hindi ako tone play or word play. I'm just the basic type of DJ lang. I just do proper mixing. Doing proper combination of two songs. The energy of the music. Yung sinasabi nila yung up and down ng music. Yun lang yung ginagawa. Nagbibigay ng nostalgia sa crowd. Kasi for me, as a DJ, it's just like, para ka nagpo-podcast, para ka rin din like, you're telling stories. So same also on when you do yung mixing, you're telling stories. You starting to yung parang nananarrate ka. Tapos when you try to narrate, di ba pag nagkukwento ka, yung tao makikinig sa'yo ganyan hanggang sa matutuwa, hanggang mag-enjoy yan. So same also for the DJ then. So, it's being technical, like yung mga scratching or yan, if I'm expert yan, why not? And at the same time, it's good to have by means. Pero, it's something, parang parang plus points din yan. Pero pinaka-critical of all is yung proper
music mo from start to end. Yung proper mixing mo, yung talagang, yung tuloy-tuloy yung music mo na hindi nararamdaman ng tao. Hanggang sa, uy, ganda ng set mo, friend. Gusto ko parang gano'n. Kasi yung scratching naman kasi, yung mga binabanggit mong tone play, mga finger drumming, mga ganyan. Kasi talagang ano yan nagsimula sa turntables. Part ng turntablism. Routine na tinatawag. No? No, kasi ano naman talaga siya, tool lang siya. Kumbaga extra spice. Okay? Kasi pag ginawa mo yan, well, lalo na pag private event, di naman siya battle DJ event, no? Kapag ginawa mo yun for 2 or 3 hours or so, mapa-flat yung tao sa iyo. Mako-confuse, ginagawa nito. Nag-play nga siya ng music na gusto namin, pero bakit gano'n? At gano'n, dami niyang ginagawa sa ano niya. Di man lang nilang i-playback ng malinis man lang. Yeah. Di mo makasayaw. Ayun, Diba? yan. Oo. Again, binabagayan yan. Correct. Diba? Kung sa private party ka, pwede ka pa rin mag-scratch. I'm not saying na wag. Pero minimal lang. Wag siya yung parang magiging vital part siya ng performance mo. Baka parang all the time na lang, every kanta, lalapatan mo ng kamot. Hindi. Yeah. Hindi. Again, tulad dun sa episode 8 namin ni Arden, ano lang, pipili ka lang ng moment. One good example yung isang DJ na nag-scratch dyan na sa event. Yung foreigner, si DJ Nick something. I saw that sa Instagram or ano. DJ Nick, yung merong yung table niya, yung gumagalaw. Gumagalaw yung table niya. Basta may turntable yan. May turntable yan. Na sikat yan dun sa mga weddings din yun, na private event. He also do scratching. Pero he never, overdo yung pag-scratch niya. Kumbaga may certain timing niya kasi yan. Kumbaga usually ginagawa niya lang yan tuwing transition lang. Hindi yung habang nag-playback yung verse, ang dami na lang yun ang ginagawa. Imbis na kumakanta yung crowd mo, di ba? Mai-hindered pa because inahaluan mo ng mga elements na di naman necessary talaga. So, yun yung parang sabi ko ako kasi di ako mas-scratch so daw tanong sa akin yun. Pero I'm not against when it comes to the scratch. Just so happen talaga for me, hindi ko talaga naaral yun yung scratching. Pero sabi ko nga, ang sa akin na kasi is more of like, I just want to do just a basic thing. Basic lang yung sa akin. But, if I'm given a chance to learn about scratching, why not? Yes, I do some sort of para minsan kung scratch ka lang or yung mga typical na parang for transition lang. Or social media din, gano'n. Hindi naman. Depende din ako sa katola. Minsan nga, ako, pag private event, planado yan. For example, kailangan at some point sa performance ko o sa DJ set ko, may pasok ko yung YMCA, tapos gagawan ko ng clip. I-record ko siya. Planado na dapat yun. Kumbaga, na-conceptualize mo na before your DJ set. Ganun ako ganun yung parang kailangan may pasok ko to. Yeah. No matter what, may pasok dong kantang to para sa content ko. Ganun siya. May may game plan ka na dapat doon. Well, again, pag tumutog kasi ako, on the fly pa din. Talagang bumabase pa na ako sa crowd kung anong mangyayari. Ano yung current tide nung energy nila sa dance floor. Okay? Pero no matter what, kailangan ko pa rin i-play yung gusto ko para sa content ko. Ganun siya. Which is kasi ako ever since kasi nakasama ko na si team, even when we play before sa bars, lalo yung time na, let's say, kung ako yung opening niya, or siya yung opening, pinapanood ko talaga si team. Yes, he do those type of routines, pero hindi niya in-overdo. Like, let's say, 3 hours of set. Sa 3 hours na yun, parang almost like 50% or 60-70% puro siya scratch. No. I think, siguro at least 10-20% of the set nag-scratch siya, pero the rest is always do the parang to taste lang, salt and pepper lang siya. Kasi wala ka naman sa DJ battle wala ka naman sa mga ganong klaseng event, diba? Nandun ka talaga for the crowd. Yeah.
Diba? But At sa business. But is there's some parang alam mo yung alam mo yung meron siyang parang at least alam mo yung kahit ako kasi sa crowd pag nakikita ko siya nag-scratch. May kaya matutuwa ka sa kanya. Medyo Pero pag overdo niya hindi ka na matutuwa na tumagal. Kasi at first, okay matutuwa ko. Lalo pag sa First pag-iinom time. ako, nakikita ko si TV, uy, stig yung ginagawa nito, scratching. So, pero papapanood ka sa kanya. Afterwards, biglang papatugtog na siya ng mga, yung mga mixing ng music. Di ikaw naman, habang umiinom ka, you started to appreciate the mixing, started to appreciate, uy, may pinatugtog to si Timmy na, tagal ko na din narinig to Diba? Parang gano'n lang yung doon. So, at the end of the day, yung scratching, for me, is something na parang yung typical na lang yan, yung parang plus points siya. But at the end of the day, regardless if you do the scratching or not, critical pa rin kasi talaga you how you mix your music to the level of how you mix and how you engage in the crowd. Yun yung critical of Madali kasing, pag pinakinggan mo yung salitang balance, parang napakadali niyang i-apply. Pero sa totoo lang, kapag kasi nadala ka sa at the spur of the moment, na, ay, crowd, tuwan-tuwa na, magpapasikat ako. So, minsan doon lumalabas yung overdo. Okay. Doon nagkaka-saturation, nakakala mo tama pa rin ginagawa mo, pero sa totoo lang, teka, you step too far. Yeah. Diba? You step too far na. So, yun yung nagkakaroon ng doon nagkakaroon ng caveat kapag medyo alam mo na medyo na autopilot na yung crowd mo, nag-energetic na. Kaso parang magluluto, masarap na, in-overdo mo pa, di lalo ng na sumobra yung alat o sumobra sa asin, gano'n. Diba? So, steady mo lang. Kailangan mo lang siya i-balance. Kapag alam mo kumakanta yung tao, i-maintain mo lang. Huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano. Unless kung alam mong unless kung kaya mo siya i-justify. Na, okay, let's do this, ganyan. Diba? Pero yung base parang nati-trigger nila eh. Parang ang tawag doon, trigger happy. No? Isa talaga may ganun. Kasi nawawala kasi na yung like I've said nga, being a DJ is like you're doing storytelling. Dapat hindi nawawala yung storytelling. At the end of the day kasi you try to to win the crowd. You are trying to yung papasayaw mo, napapakanta mo. Kasi you're telling stories to the level na parang, mag-i-stay sila eh. So, when you do some sort of other stuff, like yung extra stuff, like parang kumaga parang kukwento ka, may extra kang ganap na nangyari. Siya nga pala, meron pala ako palisadan din sa yung kwento doon. So, gano'n lang yun. Pero okay lang yun, Pero if you overdo everything, parang nawawala ka na doon sa story mo hanggang sa parang, yun na nga, lumilihis ka na. Pag lumilihis ka na doon sa level na yun, it's like when you tell stories, pag bigla kang gumagawa na kung ano ng mga stories na doon, ay puto, parang wala na kwento, may boring na to, or wala na to. People started to leave. So, can you same also with being a DJ? Oo, diba? So, i-balance mo lang yung na doon. Balance. 6-7. Balance lang, 6-7. Dati 6'7", ngayon hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat Speaking of, yung hawak mo ang beat, may iba tayo. Tingin niyo ba AI yun? O, sabi kasi hindi daw eh. Sabi ng Frances, yung French guy kasi gumawa nun, no? I forgot his name. Pero, tingin nyo ba, sa tingin nyo, yun ba ay AI or... For me, it's AI. Kasi, yung isang episode ni Cool Pals, may isang episode kasi doon. Nag-guess ba siya ron? No. Merong same topic din. And then they made merong isang doon, gumawa talaga sila ng song using AI din. Ito ba yung, ito yung Suno? Suno yata. Suno, diba? Kasi for a time, Basically, kasi parang na-infiltrate niya yung Facebook feed ko eh. Kasi puro advertisement about Suno, diba? Yeah. So, yun nga, parang, for me, niniwala ko na AI talaga siya. Kasi dapat, sige, yung very obvious one, nasa yung singer niya. Sino yung singer niya? Meron silang pinakita. Meron sa banda. Sa workplace niya.
So, pinakilala. Sa isang live na, yung Kung may alam, dahil kung may alam yan eh. Kasi nagdundun na. I guess, tagal doon eh. So anong one sabi? night, and pumunta siya doon, then pinakilala niya na yung singer niya na si hindi ko na alam yung name, kasi hindi ako masyadong ang pangalan ng show is Digo Live. And that day, dumating siya, then kasama niya na yung singer niya, na parang same age ko lang din, pero then... Kaboses yun. ba? Sorry, hindi ko napanood eh. Hindi ko masyadong din. Yun. Kaboses ba? Hindi ko alam. Kahit parang kailangan ko siguro panoorin. Pero kasi parang, kung siya yung singer kasi, dapat siya yung parang nakalagay yung pangalan kasi doon sa song itself eh. Oo. Parang dapat, kasi yung... Ano yung DJ niya? DJ Mogu ba yun? DJ Mogu. Mogu, di ba? Pero kasi, dapat kasi na-credit mo yung singer doon eh. Dapat nandun yung pangalan niya kung if he is actually the eh. So, but yeah, for me... May mga gumagawang gano'n na hindi kasama sa official credits yung singer. May gano'n eh. Kunyari, yung name ng song, then DJ Chucho, gano'n lang. Pero walang featuring the singer. May gano'n kasi. No? Nag-exist yun. The problem, ito kasi sa hawak mo ang beat, it is still debatable kung ito ba ay organic na ginawa talaga sa digital audio workstation. Although technically, kung ano man yung AI prompt na ginawa niya, is technically a digital audio workstation. The problem kasi is yung mga ibang digital audio workstation tulad ng Ableton or FL Studio, wala namang command prompt yun eh. Diba? Sarili mong instruments, Yeah. diba? Napatunayan na natin na kapag sa AI, utusan mo lang siya kung ano yung gusto mong beat, ano gusto mong sa lyrics, yung boses ng singer, pwede mong gawin yun eh. Pwede mo siyang gawin agad-agad. Nakakatakot siya for me. Lalo yung sa part ng mga producers ng music mo kasi. Di ba, for the longest time, your producers, for me, kasi di ako producer, pero when I'm seeing a lot of producers, they're using Ableton, yung FL Studio. FL Studio. And talaga pinaghihirapan yan eh, kasi normally, for you to produce music, sometimes it takes months eh. Months, or years, depende yan eh, when you produce music eh. So, imagine mo yun. And then right now, ano mo lang yan eh. Prompt na lang. Prompt mo na lang. I mean, I don't know kung pero there's a big chance talaga na you can actually produce music na by just prompting lang and that's it. And anyone or everyone can be a producer na eh. So, which is medyo, ano na yun eh. For me, it's like, medyo nakakatakot lang kung tutusin. Pero, na-distinguish pa rin naman na AI siya. Dahil yung sa tunog niya, parehas na dun sa But ako naman, when it comes to, siguro kung hiwalay ko muna yung part nung, let's say, walang vocals, let's say, from producing the music itself, or yung beat lang itself. Imagine mo before, paghihirapan mo pa siya ng, na yung hahanapin mo pa yung mga music or yung gagawa ka pa ng mga, yung katulad ba, kahit may ibang producers, di ba? Meron talaga silang keyboards, drums, yung studio talaga. Yeah. But right now, there's a big chance kasi even just prompt ka lang, ito lang yung ano mo doon. Then I think, meron ko yata nakikitang, baka yun nga yung tama pa suno ba yun, yung, may ako nakikita, meron ko nakikita ko sin feed na pinopromote din ng mga DJs or artist na producers. May ganun. Na yung prompt na. May ganun. Yung prompt na yung prompt na yung ginagamit na nila na So, yun yung ano na doon. Kumukuha ng creative juice na parang template nila. Pero marami talagang naging dance craze siya. May ano nga eh, di ba? May steps na nga eh. Diba? At magandang feedback sa mga netizens. But yung based on that one, I'm seeing that yung future na chances are that anyone or everyone can be a producer na. Because of that. Oo. Pero, the problem kasi nasa Spotify ba siya? Oo. Ganon? Oh, wait. Ano ko? Talaga ba? Sa Spotify yung kay DJ Mogo.
Oo. Oo. Kasi meron ganyan yung mga AI, mga fan cover, pero AI naman talaga. Yung yung buksan mo, papasukin. Kay Willie. Maganda, actually, to be honest, maganda siya. DJ Mogo. Oo nga, no? Nasa Spotify siya. Walang patutugin. Oo nga, no? Di ba? Talaga. Sabi ko sa'yo eh. So, baka hindi talaga gawa ng yan, AI. Ay, baka siya talaga. Baka siya talaga. Pero kasi, marami na nakikitang mga opinion and reactions. Di daw talaga siya. Parang halata naman talagang hindi niya gawa. Talagang AI talaga siya. Yes. For me, AI talaga siya. AI talaga. Tingin mo? Hindi ko rin masabi kasi yun nga. Sobrang clinic-claim niya yung work na yun. Meron. Hindi kasi, like, meron kong yun nga, I watched isang show, yun nga, yung I mentioned na they created a song. Simula nung iba, they just create a prompt lang. Tagalog yun Nakakatawa yung music kasi sobrang nakakatawa. Pero, yung vocals, yung pagkanta, pati yung yung intonation, yung pag-pronounce ng mga perfect perfect Tagalog talaga Pati yung hindi siya, di ba normally mahalata mo pag AI naman minsan, pag medyo like robotic konti yung boses. Ito hindi talagang smooth. Smooth. May napasin ako sa chorus ng hawak mo. Yung hawak mo. Hawak mo ang beat. May podcast lang Hawak mo ang beat. Ito parang normal lang naman niya. Parang din mo siya aartihan Walang slope na hawak mo ang beat. Parang pag binabay ko siya, hawak mo ang beat. So, parang hindi na manak. pero yung lang dyan is parang the pros and cons kasi parang the pros is that if you go to produce a music, mabilis ka makaproduce ng music. Like, literally can produce faster music talaga. Pero, pinakita ba ni DJ Mogo yung file? At least man lang na meron alam ko yung harang wala siya pinakita. Meron ba siyang file na pinakita? Ito talaga yung composition ko. Ito yung ko. From start to finish. Latag ko. Ilalatag mo yung workstation mo. Ito. Wala yata siya pinakita nung in-interview siya before sa TV. Yun kasi hinahanap. Nasaan yung patunay na at least man lang ginawa mo man lang, 'di ba? Na minix mo talaga. I mean, nasa nasa workstation mo, nasa yung pattern. Diba? Pero sige, ano ba yung implication ba kung pag sinabi niya AI yung gumawa? Would that affect yung niya, yung reputation niya? Hindi naman. Kumbaga, siya, it will serve as a reminder na, okay, that this might cause trouble sa mga organic performers. Kasi, walang niya Ang dali lang. AI lang, Nag-ubay. I mean, Spotify, so meron na siyang revenue. Dahil doon. Diba? Na karamihan ay naniniwalang AI. Diba? Dapat kasi, yung mga tao ngayon, yung mga normal people, parang wala silang pakialam kung AI o hindi, basta nakaka-induct. Yes. Diba? Nakaka-induct. Pero kasi kawawa yung mga organic performer, mga producers. Ito rin yung warning din sa mga producers. Galingan nyo pa. Galingan nyo. Kung nakaka-induct yung ginawa ng DJ Mogo, whether legit mang AI o hindi, o galingan nyo pa. Kasi sa totoo lang kasi mayroon talagang baduy. Baduy talaga Wala, hindi siya baduy, maganda talaga siya. Maganda pagkagawa niya, di ba? Maganda. Yung authenticity lang naman na ito ba ay ginawa mo sa legit na digital audio workstation or command prompt lang. Diba? Yun yung Pero kasi at the end of the day, most people, hindi na papakilaman yan, di ba? Anong alam nila sa workstation na yan? Dahil I care. Di ba? I mean, importante, kami, napapasayaw niya kami,
nakakapag-post kami ng TikTok ng mga dance craze dahil sa kanta niya. So, ayun, hindi ko alam kung anong ano. So, hanggang mapakita niya, kasi alam ko hindi niya napapakita eh. Oh, Hindi napapakita. Wala I- eh. Nandyan na, it's there. So, already there. Pero it's ito yung parang starting point na siya eh. There's a big chance talaga eh, na parang ito yung nagbibigay ng parang ano to yung more of like kanina nagkakaroon na siya ng opening eh, na okay, parang Trending siya, gano'n. oo. That leads to the level Exposure. that, exposure. And anyone can actually name. Tapos tama nga, nabanggit nga ni Timmy na yun nga, yung nakakatakot kasi dyan, yung mga mga singers mo. Kasi kung ganyan, mawawala naman wala na yan. Kumbaga, mabilis na lang yan. Mabilis na lang talaga yan. Kumbaga pre, kung alam mo yung history ni Billy Vanilli ba yun? Oo. Siya ito na yan, automated version nila, may ano na yan, pre. Pero kayo ba, na-play nyo na ba yan sa mga gigs nyo? Yang hawak mo ang beat? Or meron na ba hindi. nag-request na DJ pa-play ng hawak mo ang beat? So far pa naman sa akin sa events ko, wala pa. Wala pa. Ikaw? Wala I think pa. pinaka-worst ko na yata ang nag-request sa akin sa event is yung kay Daryl Espanto na Maui-Waui. Maui-Waui. As in literal na Maui-Waui na Daryl Espanto specifically. Ay! Yun talaga. And Siya kumanta. I think yun, Yung tinasa niya yung vocals kasi low-key kasi yung eh. pati yung yung basta ang pinakamakulit na request na na-receive ko yan, Showtime. And then Ano yun? Showtime. Yan, pati Aring King. Okay nga yung Magic Carpet eh. So, masama yung Magic Pero, Carpet. pero pag magugulat ka lang, ha? Okay, I got you. Ayan, mag-play natin yan. Mas okay pa yung mga... Tsaka yung yung chocolate. Binabalik ko kaya yun ngayon, binabalik ko siya ngayon. Maganda ba yun ah? Tsaka yung chupeta. Mama, you quiero. Mama, you quiero. Ah. Mama, you quiero, mama. Papaya? Oo, Yeah. papaya. Matagal na si papaya eh. Matagal yung papaya. Pero di ko lang alam kung alam pa rin nila yun eh. Kasi sumigat lang siya dahil sinayaw ni Edo Manzano. Yan. Sa game ka na ba? Pinakamakulit ko na experience sa event. Yung anong tawag nito? Di ba yung normal sa event kasi sa pagkasal, normally you start retro eh. Kasi nga, papasayo mo muna yung mga tita. So, tuwa yung mga tita. Love trip talaga yung binag-request sa akin na, katabi ko pa yun, sabi niya, i-play mo to, yung conga, magwawala yung mga yun. Gloria Estefan. Oo, Gloria Estefan. Tawa ko ng tawa. Biglang malala doon, may nag-request ng todo. Oh. Puro ano na. Yung Cha-cha. cha-cha, tawa ko ng tawa din yun. Sabi ko, tayo na to. Tapos 1 hour. Kasi normally target lang ng mga yan, mga titas. 30 minutes, pwede na yan. Ito, maabot na kami ng 1 hour mahigit eh. Nagreklamo na yung mga bata eh. Sir, palitan mo na po yung songs. Ulit eh. Ano mo hindi kasi nung last Valentine's, since LGBT yung event ko, wala talaga, pang baklaan talaga. Kaya walang problema sa akin. Nagpatuto akong sex bomb. Yeah. Tsaka yung kay, ano ba to? Yung kay Arizona B. Arizona B. Arizona. No, lahat ng mga, hindi naman kengkoy. Kasi pang baklaan talaga. Yung for the soul. For the soul. Ayan, pag pag mga LGBT naman yung events ko, may mga tabi, meron ko isa, yung LGBT. Ginagawa ko naman doon. Hinahanap ko yung lahat ng mga songs ng mga pang drag race. So, mga RuPaul's. Yung RuPaul talaga. You have the RuPaul, meron kayong yung Pinoy drag race. So, kumukuha ko ng mga music din doon. So, yung mga, alam mo yung kanta niyo, yung Release Me? Meron. Meron. So, yun. Gina-download ko yung mga ganun song. And then, I also do some of the nostalgic songs na mga pinapatugtog ng mga, alam mo yung mga pinapakinggan ng mga LGBT before. Ano yan? Meron ako dyan eh. Alam mo yung kantang House siya, Let the Joy Rise. Yeah. Let the joy rise to emotion. Tapos yung papatugtog ka ng mga Put Your Hands Out of Detroit. Yeah. Love That City. Yeah. Pati si Shining Star. Shining Star.
And then, shoot, may isa, kasi yung wife ko kasi, may mga friends siyang mga LGBT din. Nakuha ko rin yung mga music. May isang song na talagang pang 2000s talaga na ano. I forgot. I have to go back dun sa ano. Kasi classic din yun. Parang katulog din niya yung mga Shining Star, pati yung mga Ida Core. So, yan yung mga pang-nostalgic. So, yan yung yung mga dina-download ko rin paminsan. Solid yan. Solid yung mga ganyan. Yan, na-enjoy ko. Nag-enjoy ako mag-DJ pag may mga LGBT event. Oo, kasi ano yung ba dahil ko yan? Bucket list ko yan. Bucket list kong makapag-play sa isang LGBT bar. Or gay bar, in short. Oo, kasi feel ko ang saya. Ngayon, nabigyan ako ng pagkakataong mag-play sa mga ganyan. Ang saya talaga. Parang anything goes. I don't know right now yung... Although medyo cringy lang kasi pag nag-play ka ng first time na alam mong di mo siya piniplay, nyari, sex bomb. Di mo siya piniplay. O kaya, yung mga bong na baro. Yeah. Diba? Yung parang, di mo siya piniplay Yung on mga a regular Masculado. basis. Oh! Jumbo hotdog! Yeah. Ayan. Iba, di mo siya piniplay sa mga iba. Kasi, depende sa setting ng normal gig mo. Bawal talaga. Nag-play ka lang para lang sa event na yan. Medyo cringy lang at first, pero masaya siya. Masaya siya. I remember kasi when it comes to I think yung kwento rin sa akin ng mga friends, kasi I have friends of mga LGBT because of my wife na. Before kasi, when you go to the mga bars na yun, LGBT bars, gay bars, mga lesbian bars, meron din before mga lesbian. Talagang music talaga, as in pure music. Yung mga nabanggit ko kanina, mga yan, yung pangit TV ng mga music. Yun yung mga naririnig mo before. Like, when you go to the bar, doon sa bar, wala masyadong mga show. Agang music lang talaga. Unlike right now kasi, majority kasi dyan, more on talagang show. If you go to mga, let's say, O-bar or... Dati ano ba to? Sa BGC? Nectar. Nectar. Yeah, Tapos merong Bed Manila. Yeah. Sa ano yun eh? Malate. Hindi, sa Greenfield, if I serve my memory right. Meron din yung classic naman, yung mga government, yung mga 2000s, yung mga... Pero yun yung mga but normally kasi yung mga LGBT right now na bars, yung mga pag-show, yung Rampa, O-Bar. Rampa, okay. So, you go there, you watch the show. Pero if you want to go to pero kasi majority of my mga gay friends na talaga, LGBT friends, they go to talaga, pupunta na talaga sila sa street na bars na Street. Apoteka, Ah. lokal, ano na talaga sila doon eh. So, hindi na sila yung kasi if you want, parang ano na yung mga LGBT bar, mga ano na, if you want music talaga, they go talaga dun sa mga bars na music na ano talaga, even the street bar music. Yun yung na-observe ko lang. And then, if they want talaga yung show, like meaning talaga mayroong drag race talaga or drag show, then they go to yung mga O-bar, gano'n. Nagkaroon ka na ng event about sa kids shows. Oo. Birthday nung Birthday. may isang event ako na birthday nung anak niya, pero Puro mga kids. pero still, I have to play pa rin yung mga kasi yung mga titas pa rin or yung mga yung gusto pa rin magano din. Pero, yeah, so for kids, I think yung mga mga still debut. Oh, okay. Hindi yung mga maliit na kids na. Naalala ko tuloy yung isa ko event kasal. Di pa tutog na ako ng mga music na yun. Bigla naging malapit sa akin kasi may bata daw. Sabi niya, sir, pa-request naman ng Baby Shark para doon sa Baby Shark. anak niya. Kasi I got you. So, akala ko talaga I do have the original Baby Shark song. Alam ko may binigay yata sa akin si Jelso yata before na So, I thought that's the actual The song. original. Nung pinatugtog ko, akala mo okay na, ding 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 ding, Baby Shark, pagdating na doon sa do part, yun na yung may twerk na. Yun nga, yung Tapos bigla tumatwerk. Tapos natuwa, di ba natuwa yung bata? Natuwa rin yung matanda kasi tutwerk na sila, nalasing na rin sila. nag-twerk yung matanda? Oo, makakatawa doon. Kaya nalap trip Kulit eh. Yun yung mga weird. May isa pa, pinakamakulit sa akin, may isang event. Yung Gcash Run. Gcash Run? Gcash Run. Yung Yung running event.
So may lumapit sa akin. Kasi tumutugtog ako na, syempre, dapat nababagay dun sa running event. So I have to play high energy na mga mga sometimes house, but sometimes yung mga typical very known na mga And then lumapit sa akin, sir, matanda to, like mga siguro mga ages, mga 50 siguro to. 40s, parang 40, mga late, papa 50s na, early 50s na. Nag-request ba naman, sir, request naman, sir, twerk it like Miley. Ha? Seryoso, twerk it like Miley. Tapos parang ang hirap. Kasi, Ang taas ng ano. kasi running event ka eh. Imagine. Nasa running event ka, tapos may matanda dito, kaya request na twerk it like Miley. Sabi ko, shit, paano? Paano? Pero, I have to do it. Ang dami ng utak na may imagine. Pero for me kasi, but I thought that that'll be a different topic siguro in the future siguro. I don't know if you had that topic before na you accepting request. Hindi pa, siguro sa susunod na lang yan. Susunod Sa, na. natin yan, sa season 2. Season 2, yeah. Let's go, ang dami na lang pag-usapan, no? But that request, yung sabi ko Ang dami na lang I pag-usapan. accept that request, my but God. even this weird. Yes, sir. But yeah, that's we'll have a separate topic on that. I hope na marami na natutunan, lalo na sa aspeto ng more on private events. Kasi talagang binigyan natin siya ng time para i-explain ano ba talagang buhay private events DJ. Kasi I mean pare-pares naman tayong tumutugtog ng both bars and private events. 'Di ba? Pero kumbaga sa perspective niya, di naman talaga nalalayo. Yes. Na kailangan pa rin mag-research ka pa rin ng kanta. Diba? At syempre, kailangan mo muna alam. Parang ganun kailangan mo rin alamin yung event itself. Diba? Para hindi ka ma-out of place. Yes. Again, diba? Parang kailangan ready ka palagi. Kung ready ka sa mga bars, dapat ready ka rin sa private events. Diba? So, And then last one siguro, on the events then. Aside from the music that you have to have a full package kasi. Event, sing and dance. as in, You know how to host or... No. Speaking. Bravo Bitong! No. May one good example. Kasi never pa ako nagsasalita sa events. Kasi more video lang ako. Yes. Tapos, may ako isang event. It's a wedding event. I think, foreigner kasi sila. Yung foreigner lalaki, feel yung babae. Pero I think kinasal siguro sa ibang bansa. And then they just had a formal wedding here. Pero parang alam mo yung dating lang na parang garden something. So, nilapitan ako nung organizer. Sabi sa akin, Sir, okay lang ba sa'yo na ikaw mag-conduct ng kasal? So I thought, paano gagawin ko? Hindi naman ako marunong mag-ano. So may script, sir. Ano mo lang yan? Follow mo lang yung script, basahin mo lang. That's it. Sabi ko, okay, sige. Kasi extra bayad, sayang din yan, di ba? So, sabi ko, kaya naman ako mag-ano. So, sige. I didn't expect na para magiging pastor pala ako doon. As in, literally na para akong pastor. Like, by means of yung, naglalakad yung, kasi may talaga kami kasal. Parang Coordinator administrator? or ano? Oo, ganun! As in, tapos kapalit. Pati mo sunod yung father niya. Hindi. Pero, at least nakabarong naman ako doon. Nakabarong. Pero kung nakaano, kumakanta nga nun. Kasi makulit ito. Di, okay na. Baka di mo na. Kasi meron pang ringbera, etc. Yes. Sa garden yun eh. Wala. Tapos, after nun, as in, nandito yung mic, ito yung script ko, may stand pa ako niyan. Tapos, nandito yung husband and wife, yung kinakasal. Tapos, ang kulit na, kasi yung script pa binabasa ko ng gabi. Okay. So, can I have the ring? What? Kindly put the ring to her right hand. Okay, repeat after me. Ano to? Pero, question, paano ba talaga gumagawa niyan? Originally? Parang pastor dapat ang gumagawa niyan. Dahil, ano ba bakit? Wala yung pastor. Walang pastor? Hindi. I think, for them kasi, it's just a more of a proper lang. Proper... So, wala talagang Walang pastor. Kasi nga,
kasal na sila eh. Feeling ko kasal na talaga sila sa ibang bansa. Pwede pa yun? Ini-imitate mo yung Di ba? wedding ceremony? Pero kasi nga, parang isa sa ano lang, just more of like a, parang formality Parang ini-imitate lang nila kung ano yung siguro kung ano nangyari doon. Parang ganun lang, parang ganun lang. Dahil wala naman silang friend o hindi nakabuti yung mga friends sila doon. Parang nireplicate lang nila kung ano yung nangyari. Yes, pero wala namang sign of the cross or whatsoever. Pero it's just more of like, may certain ceremony na. Wala lang, basta na ako na to, gospel eh. Okay, I really do the holy gospel. Tapos sinuot mo yung ano. At ang weird para sa lahat. Akala talaga nila pare ako. Akala talaga nila pare ako. Bigla nag-play. Nakapahari may iyon. Tapos after doon, nakita nila ako tumutugtog. Di ba? Ako nila tumutog nila ako ng Twerk It at Miley or mga ano, Father, bakit? Hindi, natawa naman ko ito. Pero puro foreigners ano. Pero may DJ na pare si Father Meron, Guillermo. meron. House DJ music sa siya. Pero maraming religious elements. Pero, ano yun eh, classic sa akin yun. It's my first Bakit ka pumayag? Ako na sa lahat. Bakit ka pumayag maging ganon? Ikaw, Ay, ito naman sa akin kasi, Seth. ano? Balik loob ba to? When it comes to kasi sa mga ganyan, bihira kasi ako mag-no. Kasi if I know I can, why not? If I know I can't, hindi sabi ko nung hindi. Let's say, sabi ko nga, may nag-offer sa akin na tumugtog ako sa patay. Yun nga. Nakakwento ko sa'yo, di ba? Munti ka na yun, as in, literally munti ka na yun, pero hindi ko kinuha kasi. Kasi sabi ko talaga, sir, medyo nang-weirdown ako noon, parang tutugtog ako, tapos nandito. Saan po yan? Ano kantahan mo siguro? Saan po ilalagay? Sa tabi mo ba ng basket? Oo, kasi talagang ano yun. Pero parang, yun ang first time kong parang medyo hindi ako ng konti, kasi medyo parang nag-weirdown ako noon. By means. But the rest, yun nga, like I said, about yung parang pare, like yung I conduct or something. Sabi na may script naman. And when it comes to how I read the script, parang problema. So, okay naman. Parang And then, nakakatakot. alam mo, kasi for me, it's okay. May video pa yan. May picture, hindi ko nakikita ko video, pati picture. Akin lang ba yan? Just recently lang? Recent lang yun! Recent lang! Sa ano yan? Sa Intramuros, if I remember. Then afterwards, nag-DJ ako nun. Father! Makes from scratch! Pero like I said, I never say no halos lahat when it comes to it. Kasi pag Apple, may nag-request, or can you play, even debut, 18 years old, or whatever, lalo younger kids. For me, mahirap sa akin ang younger kids. I think for Timmy, para sa kanya mo, okay sa kanya. Whenever po nag-try ng mga younger kids, Hirap ako sa younger kids. Kasi, gusto ko yung mga children's party, yung mga Jollibee. Yung sa Jollibee. Pero eto 18 years old, mga ganyan, mahirap sa akin yan. Lalo yung mga typical talaga na, syempre mga bata yan eh. Minsan hindi ko alam kung ano ba talaga trip ng mga bata minsan eh. Minsan one time, gusto talaga ng mga bata. Kasi yung... Ano? Bata, 18. Gusto ng bata ito lang. Hindi. Linawin lang natin. Pero ang gusto nung bata is kung ano yun sa playlist niya yun lang. Like literally yun lang yung i-arrange mo lang siya. That's it. paano pag natapos na yung playlist niya, uulitin ulit? Hindi, yung set playlist niya, good for yun eh, parang 24 hours yun eh. Kung tutusin. Pero yung total 24 hours, kaya ng na parang tapos na yung pang buong araw kaya na. Pero yung set ko naman good for like 3 hours and 4 hours. Pero alam mo yung dating na kulit ng mga music iba pang TikTok pa iba doon eh. Parang saglitan lang, like chorus lang pero Meron request sa akin ng gano'n, yung ano ba yun, yung mga Vietnamese house. Tapos ipi-play ko lang daw yung chorus only. Tapos yun lang. Huwag ko na i-play yung buong kanta, yung chorus lang daw kasi mag-TikTok daw sila sa bar. Ang baba naman ng span, no? Hindi ko pinansin. What? Ikaw lang ba yung tao sa bar? Ayun mo. Meron talaga yung, ka rin yung ting. Oo, ganun. Tsaka simulan daw sila. Tapos, huwag ko na i-play lahat. Kasi daw,
matagal daw eh. Tapos, Yung parang lang kay, daw. ano yun eh, parang kay eruption na sa'yo yun eh, parang dating. Imagine mo, nasa kalagitnaan ako ng puro EDS, magbibili ako ng mga ganun. Okay na sana, may sa chorus lang daw eh. Chorus lang po, kasi TikTok lang po kami. Sino po kayo? Kaming dalawa lang po. Oh, Unless bigyan ako ng 1,000 pesos dun. Why not? I don't think din. Ano ba? Ako na kaya ko yan. Kasi yung energy ng tao nandun eh. Ay, kaya yan. Ewan ko, It's a right timing lang yan. Parang, sige, parang, minsan ako sa events. Ginagawa ko minsan sa events, parang, pag may magre-request, minsan kakaiba, ganyan. Di ba, may energy yan eh. Sometimes you have to tell them, can you give me at least 2 or 3 songs? Normally, max ko 4 songs. Kaya ko transition yan, gawa ko ng paraan. So, parang, you do some sort of, parang yung certain energy na parang, bababa mo ng paunti-unti ng konti. Hanggang sa, may certain timing ng songs na, okay, bababa. Okay na naman yun. Pero kasi kung immediately, Ay, hindi pwede immediately. they want it immediately. Ay, hindi. Take it or leave it yung sasabihin ko. Wait, 2 or 3 songs. Okay, Take it or sana leave it. makakaano ka muna eh. Gagawa ka ng momentum eh. Oo. Eh sa kanila kasi now na po. Ay, wag na. Ayan, yun. Take care. Ano pa masyadong ano naman to? Forceful imperative naman to. Diba? Hindi naman to event. Ano sa Marta kayo Yun na nga. Kaya nga dito inano. Kasi nga, kaya di ba pa yan, again, kaya gusto mo nga mag-leave ng long-lasting impression eh. Eh, baka lumalabas, baka sa kanila walang long-lasting impression. Di ba? Pag-TikTok lang nila. Pero yung mga tao sa'yo, Murahe ka na. hindi mo murahin, di ba? Pinaka-list na makukuha mo is, wala. Uwi na. Para yan, tapos na kasi sinira mo yung energy eh. Yung mga ganong momentum na na-ruin talagang mahirap Pero yan. critical siya. Critical yun. Yung Mahirap yan. part na yun. Mahirap yan. So anyway, well, that's it. That is for our season ending episode ng Nice Said Podcast. Thank you. Marami Thank you. natutunan and I hope na marami kayo natutunan sa episode natin. I think ito yung pinaka-longest natin. Pinaka-longest na 1 episode hour natin. yata to. Over an hour. Over an hour. Pero kasi nag-enjoy naman tayo na. Yes. Nag-enjoy naman tayo na marami tayong natutunan from DJ Bella, DJ Mark Bella, na yung kanyang nalalaman sa Prime, yung thoughts sa corporate events. Yes. Kasi pag kapag mas malakas siya kapag dating ng Bear Months, di ba? Bear Months. Malakas yan. Yes. Malakas. December. Napakaubusan yan. Napakaubusan yan. No? Kaya for me, kaya di siya nauubusan dahil nga maganda ang kanyang record pagdating sa corporate gigs. Diba? At yun nga, kailangan alagaan kasi yung mga connection mo na dapat galingan mo. Diba? Yun ang there's no other way na eh. Galingan mo talaga. Hindi kayo parang petiks lang na okay, pangit man yung set ko, eh, pera pa din naman ito pag-uwi. Hindi. Kailangan makabuild ka lang ng makabuild ka talaga ng wonderful connection between you at yung client at sino man yan, no? Para makakuha ka ulit ng gig. Hindi man sa kanila, i-refer ka nila. Yun maganda, may referral. Yeah. Diba? Hindi yung parang, sige, parang, okay, client ko sila, pero parang one time lucky lang, wala na. Diba? Thanks for having me. Diba? See you next life. Parang short term lang yan eh. Ayun na At nga least, eh. nakakuha ka Sana lang. man lang, di ba, makapag-pump ka doon ng opportunities. Di ba? Yun yung kagandahan doon. Yun ang secret doon. Hindi yung parang thank you next. Pwede ka pang makapag-reciprocate doon sa cluster na yun. Okay? So, yun lang. Yun naman yun, no? Yun naman ang pinaka-R natin. At, comment down below kung anong tingin niyo sa hawak mo ang beat, kung is it really gawang organic or talagang command prompt lang siya, no? So, social media accounts with S. Yes, sorry. Social media account, Instagram, DJ Mark, M-A-R-K, Bella, B-E-L-A. All one word. Alright, okay. Lawrence. Lorenzo-Simon. Saan? And in Instagram. And Lawrence Simon at Facebook. Alright. Ako sa Instagram, YouTube, and TikTok
at General_DJ. That's HNRAL_DJ. Guys, maraming salamat dahil kayo ay marami rin nag-comment sa atin eh. Hindi na naman sa YouTube eh, no? Marami nag-react dyan. Lalo na sa last shared post ko about dun sa bakit si Carlo Tenido ay na-bash, no? I mean, let's save it for our next episode na lang, no? So, shinare ko siya, and then ang dami yun. Ang dami, no? Mga iba, nakakuha pa ako ng mga bashing doon, criticism na, sino ba to? Well, Diba? nagkabasa ba? Ang nakita ko lang ng comment lang doon sila Dix yata eh. Hindi, pero madami yun. May mga shared posts eh. Sinishare din lang kasi. Sino ba to? Sino ba ganyan? Tinatawanan ko lang. Sino din ba kayo? Sino din ba kayo? Ito kasi yung mga taong, ito yung parang, hindi nila kasi alam talaga yung pinaka-culture. Akala nila kasi, yun nga, ibig sabihin, tinotolerate nila yung mga ginagawa ngayon. Which is, alam mo nang alarming na nga, tinotolerate nyo pa. Yeah. Diba? Alam kong we have to adapt. No? Yung kumbaga, sabi nila, change is constant. Diba? Pero kasi, hindi lahat ng change, diba? Ginagood. Nag-result sa good consequence. Correct. Hindi eh. Hindi siya gano'n, no? In fact, nag-ruin pa yan. Niro-ruin mo lang yung sitwasyon. No? Kumbaga, for me, parang binababa mo pa yung quality. Diba? Binababa mo yung quality na, I don't know, what is happening, bakit marami nag-tolerate, or maybe siguro, sabi ko nga sa post ko doon, baka kulang lang tayo sa pag-remind sa kanila. Nawala din kasi for some time yung mga ganong tricks eh. Kaya talagang na-infiltrate talaga ng mash up ang social media. Yun talaga, puro mash up. So akala ko rin ng pati mga estudyante ko, akala ko rin nila, yung DJ performance for, let's say, 1 hour, 2 hours, puro mash up lang. Kaya minsan nawiwindang sila, ganun po ba yung DJ? Akala ko, yung sa TikTok na nakapanood ko, mga ganyan. Akala ko, puro mash up lang po. Doon pa lang, di wala na. I'm not saying na nakorap sila, pero yun yung mga maling akala. Diba? Kasi nga first time nga nila eh. So kung ano nakita nila, yung paniniwalaan nila. So kulang lang sa education, kulang lang sa reminder na ito talaga yung fundamental. No? So huwag yung papasinin yung mga, ito na yung good shit ngayon. Diba? Ito na yung good shit. Mashup na. Pagalingan ng mashup. Yes, necessary siya sa panahon ngayon. Pero, tool pa din siya at the end of the day. No? Fundamentals pa din. Beat matching pa din. Siya pa rin magiging fall guy mo. Whatever happens. Yung pa din yun. Masira na lahat. Maano na lahat. Basta yung fundamentals. Beat matching, basic mixing, yan pa rin ang magsasalba sa iyong career. Kaya maraming salamat guys, no, marami na tayong mga topics na napag-usapan, no? Marami na tayong pinagdebatihan, no, together with Arden, JC, Marcy, Marcos, no? At sa mga naging guest namin sa season 1, maraming salamat po. Hindi ko yung isa-isa, nakakalimutan ko din. Pero maraming salamat, no, dahil legit nag-enjoy kami at nag-enjoy ang mga co-host ko sa bawat episode na pinangyarihan, no? So, abangan nyo ang season 2, no? Mas marami ng the more the merrier ta. The more the merrier na, I hope, no? Mag-naayos tayong mga schedules natin, and I think mas maganda pa. Mas marami tayong magiging guest. Hopefully, mga mic natin, medyo maayos na. Meron tayong mga kaya-kayang mic. Yes. For a change, no? For a change. No? Improving na yung muna natin. But surely, no, we would like to thank again sa Miho Poblacion sa ating location ngayon for the past 3 episodes, no? Including this episode 8, 9, 10, dito rin naman ginanap eh. Yeah. Ayan. So, maraming salamat, Mio Poblacion. And for more episodes, no? Yes. Like this. Okay? So, see you sa second episode, no? Lawrence, DJ Mark Bella, my name is General, and this is Nice and Podcast! Yes, sir! Yes, sir!